Scorpio, hello! Welcome dito sa second week of December reading ninyo. I'm Purple Teen, by the way, sa mga bago dito. Kung gusto niyo maging updated sa aking mga readings, subscribe po kayo sa aking YouTube channel and palike and follow na rin po yung aking Facebook, Instagram, and TikTok. Send lang po kayo ng private message kung magbubook kayo or mag-i-inquire about personal reading services. So, yung mga nag-aabang ng free readings, guys, ginagawa ko yan. Nag-a-announce ako sa aking Facebook page kung magla-live stream ako. So, yan. Madalas nagbibigay ako ng free readings during live stream sa aking Facebook, Instagram, or TikTok. And by the way, speaking of personal reading services, meron akong limited time offer na reading. So, book na kayo until December 15 lang ako mag-a-accept ng bookings. So, itong reading na to ay forecast ng 12 months ng inyong 2024. So, kung gusto nyo mag-avail ng personal reading na yan, mag-book na kayo kasi nga, yun nga, holiday season and hanggang December 15 lang ako mag-a-accept ng bookings kasi syempre, 'di ba, holiday season. Ayan, so avail na sa mga gusto pang humabol at thank you sa mga nag-avail na. Yung link at details ilalagay ko na lang sa description nitong ating video. Scorpio, bigay ko muna yung lucky day, lucky numbers mo. Pwede mong i-pause, i-rewind kung nabibilisan ka. Scorpio, lucky day mo Friday, lucky numbers mo 39, 55, 56, 3, 5 at saka 24. Ayan. Kahit na binibigyan ko kayo ng mga lucky numbers, guys, huwag kayong umasa sa mga lucky numbers lang, no? Kasi, meron tayong power na umunlad yung buhay natin base yan sa mga efforts natin, hindi yung tipong aasa lang tayo sa mga swerte-swerte o lucky numbers. So, reminder lang naman yun. Okay? Kunin muna natin yung overall or mga energy surrounding you ngayong second week. Scorpio. Position of authority. Uy. Mukhang ma-assign ka sa importanteng role or position, Scorpio. Ang ibig ba sabihin nito, promotion na ba yan? O meron lang mga bagay na ikaw yung mag-handle or ikaw yung person of authority. Kumbaga sa'yo manggagaling yung direktiba, yung paano i-manage, yan, yung mga tipong ganyan. Yung mga bagay or mga roles na ikaw yung magte-take charge or ikaw yung ano ba tawag dito? Magmamanage or magpapalakad. Kumbaga, ikaw yung merong responsibility dito, go signal pagdating dyan sa tinutukoy na yan. Or pwedeng you are dealing with the person na ganun yung description. Okay? Disappointment in some affair. Ayan. Pwede may disappointment na paparating sa iyo. Ewan ko kung tungkol saan yan. Pero ang nafe-feel ko lang based on my intuition, itong disappointment mo merong bagay na ina-expect mo na makukuha mo or hindi. No? Supposed to be mangyayari dapat pero parang ewan ko, hindi natuloy or opposite yung nangyari. Okay? So, pwedeng yan yung pagmumula ng disappointment mo. Okay? Merong bagay na tungkol dito. Hindi ko nababanggitin. Ewan ko ba tong card na to? Hindi ko type yung pag lumalabas yan. At saka ito. Someone you know is undependable or insincere. O, diba? Sabi nga dito, merong disappointment. O, pwedeng person pala yung tinutukoy na disappointment mo dyan. Kasi itong person na to, bukod sa hindi talaga siya sincere or honest, pwedeng wala ka talagang maaasahan from this person. Okay? Yun yung disappointment dyan.
Empress, wow, may abundance. May void of abundance. O, diba? May abundance, kasaganaan. Pagiging masagana. Saan ba ito? Ano ba itong magiging masagana sa'yo, Scorpio? Okay, it could be anything. Pero for sure, may mga bagay dito na nag-uumapaw or more than enough. O, diba? Basta for sure, meron kang enough kasi may abundance dito. Whether pagdating sa ano man yan, sa material, sa pera, or kahit hindi material. Pwede namang abundance pagdating sa attention, abundance pagdating sa pagmamahal, or abundance pagdating sa consumption. Okay, maraming ibig sabihin. May mga bagay din dito coming into fruition, so pwedeng may mga bagay kang iha-harvest. Whether literal na mga pananim yan, may aanihin, ibig sabihin merong malapit ng makuhang reward o resulta. Okay? For some of you, this is pagiging fertile. So, ibig sabihin nun, very productive ka, ang daming ideas, namumutik-tik ng kung ano man. Possible din na pagiging fertile, na very prone mabuntis. So, yan, yung mga nagpaplano sa inyo magka-baby, this is a good indication na malaki yung chances na makabuo or magka-baby. Ayan. Pwede rin itong about, overindulging or satisfaction, kasi syempre may abundance, so ibig sabihin may enough, so ibig sabihin magiging satisfied. So when it comes to pag-overindulge, yun nga kasi merong excessive, may mga sobra, so pwedeng nagpapakasasa or nagpapakabusog about something, whether pwedeng hindi to pwedeng hindi literal na pagkain ito, guys, yung overindulgence dito. Okay? Kung ano man yung indulgence na meron dyan. Four of Swords. Okay, yung iba sa inyo dito ay kota. Ayaw na muna. Pahinga muna. Okay? Kung ano man yung pinag-uusapan dyan, kailangan munang awat muna yan, ibig sabihin. Ayaw muna kasi nga pwedeng nasobrahan, pwedeng pagod na, kailangan muna ng pahinga, kailangan muna ng time out, ayan, yan yun. Kung pagod, kailangan ng pahinga. Kung nag-over, kung na-overwhelm, kailangan muna ng i-disconnect ang sarili, no? So, halimbawa, may mga stress, o yan, kailangan munang mag-time out dun sa mga stress, kailangan munang i-disconnect yung sarili hanggang ma-recover. Okay? So, whether may kinalaman yan about healing, kung meron man kinalaman about physical na nararamdaman, or health, or may kinalaman sa emotional, sa mga mental, or mga iniisip, or stress, ayan yun. No? Time out. So, kung sa relationship, bawa, may kailangan munang anong tawag dito? Break from each other. No? Ayan. Yung iba dito, pwedeng may recovery. So, kung ano man yung mga nawala sa inyo, na-deplete, naubos, no? Ito yung period na nagre-regenerate or pinupunuan mo uli yung mga bagay na naubos. Okay? Yan. Pera man yan, bagay or hindi. Okay? 7 of Cups na ako. Yung iba dito, confuse ha. Meron talagang abundance para sa'yo. Kasi ito pa lang, may mga cups ka, ang dami mong dito. Namumutik-tik.
Kasi itong si Seven of Cups, sa dami ng mga nakikita niya dito, sa dami ngayon nung meron ngayon sa harapan niya, kung ano man yung mga tinutukoy dyan, no? It could be anything. Pwedeng nako-confuse siya. Kasi ang dami niyang pagpipilian. So, yung iba dito, pwedeng nagkakaroon kayo ng issue or hindi nyo alam ano yung kukunin nyo dito, ano yung pipiliin ninyo, okay? Yun. Kasi ang dami nga ang dami yung options dyan. So, kung halimbawang pinapipili ka lang ng isa, so pwedeng problema para sa'yo yan. Kasi syempre, ang dami mong pinagpipilian. Hindi naman pwedeng lahat yan kunin mo. Lahat yan gusto mo. Okay? Or lahat yan pagsabay-sabayin mo. So, ano lang, mamimili ka lang. Bottom line, ibig sabihin, gagawa ka ng choice, ng decision. Pipili ka lang dyan. Okay? So, kung ang gagamitin mo, yung puso mo, yung praktikalidad, depende na sa iyo, Scorpio. Basta ang bottom line dito, mamimili ka. Mamimili ka lang. Okay? And pagdating naman dito sa mga kakaharapin mo, if ever, no, you have the Ace of Swords, ibig sabihin, pwedeng may difficult situation, nakakaharapin ka or pagdadaanan ka, pero ang maganda dun, makakahanap ng solution pagdating dito, kasi Ace of Swords, you will triumph over difficulty. Ito yun So, ano dito, ibig sabihin, ma-overcome mo yan. Okay? Magagawan mo ng solution yung problema mo o kung ano man yung kinakaharap mo. Itong second week, Scorpio. Love life mo naman. Need time, takes time. O diba, tugma nga yung sinasabi ko. May kinalaman pala sa love life mo ito, yung break, time out, pahinga, recovery, healing. Yan kailangan ng time. Kailangan nyo muna ng time apart from each other. Or ikaw, baka ikaw mismo itong nagde-demand ng time, ikaw yung nangangailangan. Time to heal or a time, kailangan ng time para mapaghandaan yung isang bagay. Hindi ko alam kung patungkol ba ito about your healing or humihingi pa ng extension. Kasi pwedeng ganon, pwedeng hindi time about healing. Pwedeng ang kailangan mo dito is extension. Yung bigyan ka pa ng time, ng pagkakataon o extend pa yung oras kung ano man yun. So, meron ditong parang may ginalaman sa time. Whether humihingi ng time out or break or humihingi pa ng extension. Ikaw man yan o yung person mo. Love. Unconditional love. Self-love. Oneness, passion, affection, or attraction. Okay. Meron pa rin namang love ako na-feel dito. So, sabihin man natin na magkaroon kayo ng pause or break from each other, hindi pa rin nawawala yung attraction between you and this person. Okay? O, kung hindi man ikaw siya, at least, andun pa rin yung unconditional love, andun pa rin yung passion, yung affection, and yung attraction. No? Coming from this person. Or coming from you. Ay, tapos na pala itong bilog. Ano na pala tayo? Closing message or advice, Scorpio. Recovery, diba? Ito na yun papunta ka na sa healing or nandun ka na sa process. Pwede yung iba sa inyo, ayan, nasa proseso pa rin ng healing, pero pwede yung iba naka-recover na kayo. Whether tungkol saan man yan. Sa health man yan, sa physical, sa emotional, sa relationship, etc. Or sa financial. Basta may recovery, may pagbabawi, regaining, regenerating, recovering. Diba?
peaceful resolution. Kagaya nga nung sabi ko with the Ace of Swords, o diba magkatapat pa talaga. Kung meron ka mang kakaharapin difficult situation, magkakaroon ng solution doon sa kakaharapin mo challenge or problema. Okay? So, ito yung mga nakakuha ko. Scorpio, thank you so much for being here. Don't forget to like and share. Take care and God bless.